Noong March 2016, maaga nagising ang buong bahay ng mga Villanueva sa isang maliit na barangay sa Bulacan. Hindi dahil sa may selebrasyon, kundi dahil may aalis. At ang pag-alis na iyon ay may kasamang luha, takot at pag-asang pilit kinakapitan. Tahimik na nag-iimpake si Marites Villanueva, 32 years old, habang ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang pumapasok sa kanilang bintana. Ang bawat tiklop ng damit ay parang paalam. Ang bawat ipinasok sa maleta ay palaala ng desisyong matagal niyang pinag-isipan, ngunit hindi kailanman naging madali. Sa salas, nakaupo si Edgar Villanueva, 36 years old, tahimik na nagkakape. Hindi niya masabi kung ano ang mas mabigat, ang pagod sa buhay o ang katotohanan ng asawa niya si Marites ang kailangan umalis upang buhayin ang pamilya. Sa tabi niya, yakap-yakap ni Mika, 9 years old, ang kanyang bag sa eskwela. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit kailangan umalis ng kanyang ina para lamang sila ay mabuhay ng mas maayos. Habang nagsasara si Marites ng maleta, huminga siya ng malalim. Sa salamin, nakita niya ang sariling muka. Payat, may bakas ng pag-aalala, ngunit may matang puno ng determinasyon. Ilang taon na rin siya nagtitinda sa palengke, ngunit hindi sapat ang kita. Dumagdag pa ang mga utang dahil sa pagkakasakit ng ina ni Edgar. Doon pumasok ang ideya ng pag-a-abroad. Isang ideyang unang binanggit ng kaibigan niya si Lorna Reyes. Si Lorna, 33 years old, ay kilala sa kanilang lugar bilang palabiro at palakaibigan. Siya ang unang nagsabi kay Marites na subukan ng Saudi Arabia. Siya rin ang tumulong sa pagproseso ng papeles, sa paghanap ng agency, at sa bawat tanong na may halong takot at pag-asa. Para rin sa anak mo to, madalas sabihin ni Lorna noon. Ngayon, narito na ang araw na yun. Sa airport, mahigpit na niyakap ni Marites ang anak. Matagal, parang ayaw nang bumitaw. Mag-aral kang mabuti, bulong niya kay Mika. Babalik agad si Mama. Tumango ang bata, kahit hindi sigurado kung kailan ang agad. Kay Edgar, wala nang maraming salita. Isang yakap lamang, isang yakap na puno ng pangakong katapatan at paghihintay. Hindi alam ni Marites na iyon na pala ang huling yakap na buo pa ang kanilang pamilya. Sa Riyadh, mabilis na sinampal ng realidad si Marites. Hindi tulad ng mga pangakong madali ang trabaho, ang bawat araw ay isang pagsubok. Maagang gigising, maglilinis sa malaking bahay, mag-aalaga ng mga bata, at tatanggap ng utos na minsan ay hindi niya agad naiintindihan dahil sa hadlang ng wika. May mga gabing umiiyak siya ng tahimik sa banyo. Takot na baka marinig. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang larawan ni Mika sa cellphone, bumabalik ang lakas niya. Sa Pilipinas naman, sa una ay maayos ang lahat. Ayon sa mga mensaheng natatanggap ni Marites, si Edgar ay patuloy na nagtatrabaho sa talyer ng motorsiklo. Si Mika ay pumapasok sa eskwela. At si Lorna ay palaging nariyan. Nagdadala raw ng ulam, nangangamusta, tumutulong kapag may kailangan. Okay lang sila, paulit-ulit na sinasabi ni Lorna sa mga chat. Masipag si Edgar, matalino si Mika. Sa bawat mensahe, gumagaan ang dibdib ni Marites. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may ibang katotohanan ng unti-unting umuusbong. Sa tuwing dumadalaw si Lorna sa bahay ni na Edgar, mas tumatagal ang kanyang pananatili. Minsan tanghali, minsan gabi. May mga kapitbahay na nakakapansin, ngunit wala nagsasalita. Sa isang barangay na sanay sa tsismis, ang katahimikan ay mas delikado. Nagsimula sa simpleng usapan tungkol sa pera, sa pagod, sa lungkot, hanggang sa dumating ang mga sandaling pareho silang mahina. Si Edgar,
pagod sa responsibilidad at pangungulila. Si Lorna, sanay sa ideyang ang gusto niya ay maaari niyang kunin. At habang si Marites ay nagsasakripisyo sa malayo, ang kanyang tiwala ay unti-unting winawasak ng dalawang taong iniwan niya magkasama. Hindi pa alam ni Marites na ang katahimikan nararamdaman niya sa Saudi Arabia ay hindi kapayapaan. Ito pala ay katahimikan bago ang bagyo. Noong August 2018, isang pangyayari ang tuluyang gumising sa katotohanang matagal nang nagkukubli. Maagang pinauwi si Mika mula sa paaralan upang kunin ang naiwan niyang notebook. Walang kaba ang bata habang binubuksan ang pinto ng kanyang bahay hanggang sa marinig niya ang mga tunog na hindi maipaliwanag. Mula sa silid ng kanyang mga magulang, may mga boses na hindi karaniwan. Dahan-dahan siyang lumapit at sa isang maliit na siwang ng pinto, nakita niya ang eksenang magbabago ng kanyang pagkabata magpakailanman. Naroon si Edgar at si Lorna. Walang pag-aalinlangan, walang hiya. Nanginginig ang mga kamay ni Megan habang binubuksan ang cellphone. Hindi niya lubos maintindihan ang ginagawa niya. Ngunit alam niyang kailangan niyang may patunay. Ilang segundo lang ang video, ngunit sapat upang wasakin ang isang pamilya. Sa Riyadh, hating gabi nang matanggap ni Marites ang mensahe. Isang video. Isang mensahe mula sa anak na puno ng takot. Nang mapanood niya ang clip, tila huminto ang oras. Ang lalaking pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Sa iisang frame, magkasamang winasak ang kanyang mundo. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Tahimik siyang umiyak, luha ng pagkabigo, galit at pagkakanulo. Sa loob ng 2 araw, lihim siyang nag-book ng tiket pauwi ng Pilipinas. Hindi upang magmakaawa, hindi upang makipag-away, kundi upang ipaglaban ang sarili at ang anak. Walang nakaalam sa pagbabalik ni Marites. Pagdating niya sa Bulacan, diretso siyang umuwi. Sa bahay, nadatnan niya si Mika. Tahimik, parang mas matanda kaysa sa kanyang edad. Mahigpit ang yakapan ng mag-ina. Doon ibinuhos ni Mika ang lahat. Takot, hiya, at guilt sa nakita niyang hindi niya ginusto. Hindi na tinanong ni Marites kung nasaan si Edgar. Alam na niya ang sagot. Sa halip na eskandalo, pinili ni Marites ang katahimikan. Tumanggi siyang makipagsabunutan, tumanggi siyang maging paksa ng tsismis. Kinabukasan, nagtungo siya sa Women and Children Protection Desk. Dala ang video, isinalaysay niya ang lahat. Ang paglilinlang, ang trauma ng anak, ang psychological na pinsala. Doon nagsimula ang laban, hindi sa kalsada, kundi sa batas. Sa tulong ng Public Attorney's Office, naisampa ang mga kasong concubinage at psychological abuse sa ilalim ng RA 9262 laban kina Edgar at Lorna. Nang ipinakita ang video sa piskal, wala nang paligoy-ligoy. Malinaw ang ebidensya. Dagdag pa rito, nang malaman ng asawa ni Lorna ang nangyari, umuwi rin ito mula sa abroad at nagsampa ng sariling kaso. Ang lihim na relasyon ay naging pampublikong katotohanan. Sa korte, walang makapagsalita ng ilalabas pa ng video. Si Edgar ay nakatungo. Si Lorna ay umiiyak ngunit walang masabi. Matapos ang ilang buwang paglilitis, ibinaba ang hatol. Guilty. Pinatawan sila ng pagkakakulong at pinagbabayad ng danyos para kay Marites at kay Mika. Hindi iyon paghihiganti. Iyon ay hustisya. Hindi na bumalik sa Saudi Arabia si Marites. Sa tulong ng pamilya, nagbukas siya ng maliit na tindahan sa harap ng bahay. Unti-unting lumago ito. Si Mika ay muling ngumiti. Bumalik ang sigla ng tahanan kahit hindi nabuo ang pamilyang minsang pinangarap. Sa huli, natutunan ni Marites na ang tunay na tagumpay
ay hindi laging maingay. Minsan, ito ay tahimik. Napagbangon matapos wasakin. Hindi niya hinabol ang pag-ibig na nawala. Hindi niya hinayaang ang krimen ay sirain ang kanyang dangal. Pinili niya ang sarili. Pinili niya ang anak. At doon siya tunay na nagtagumpay.